Yun mga kababayan, ayon kay Mike Abby, dapat na daw itigil, dapat na daw ihinto, ng Senado, yung ginagawang pag-iimbestiga. Kaugnay nga sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, bakit ba itong si Mike Abby, tila takot na lumabas yung katotohanan? Bakit ba Mike Abby, maaapektuhan ka ba? Mawala ba yung income mo? Pag halimbawa, lumabas yung katotohanan na talagang illegal. Illegal naman talaga mga kababayan. Dahil may mga hawak na matibay na ebidensya itong si Senadora Amy Marcos. Excuse me. Na kidnapping nga yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga takot na takot itong mga ito na humarap sa Senado. Lalong-lalo na itong si General Torre. Ayon nga kay Senador Cayetano, ipapaaresto na daw niya itong si General Torre. At ang dapat umaresto kay General Torre ay si Torre din. Dahil nga sobrang hambog nito mga kababayan. At hindi ito nakikita nitong si Mike Abby. Samantala mga kababayan, kitang-kita naman kung paano binastos nitong si Torre, si dating Pangulong Duterte, pati bang abogado mga kababayan, pinaghihila, pati anak, hindi pinapapasok. Talagang pinaninindigan niya yung kanyang kayabangan. At nagmayabang pa siya noon sa mga interview na matagal na daw na plano kung paano aarestuhin nila si dating Pangulong Duterte. May dala pa siya mga papilis mga kababayan. Ilang pages ba yun? Akala siguro na makakatulong sa kanya yun. Hindi niya alam, kasi nga sobrang kayabangan, hindi niya alam, yan yung magpapahamak sa kanila. Dahil napapatunayan natin sa ngayon na talagang itong pamahalaang ito ang talagang nagplano at nagbigay o nagpa-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sila talaga ang yung tawag nito mga kababayan, yung parang gumagawa ng paraan na mawala si dating Pangulong Duterte sa ating bansa. At itong si Mike Abby, kung ano-ano naman yung mga kasinungalingan na pinaparating sa ating mga kababayan. Tinuturingan ka na isa kang journalist. Dapat patas kang magbalita. Pero anong ginagawa mo Mike Abby? Pinaparating mo sa ating mga kababayan yung maling impormasyon. Bakit ba? Takot na takot ka na lumabas yung katotohanan. Bakit? Maging maapektuhan ba yung income mo? Ito tanong lang, may bayad ka ba sa ginagawa mo na yan? Kasi nga mga kababayan, kahit sa kanyang programa sa PTV4, People's Television Network, mga kababayan, anong pinapalabas niya doon? Na masama itong mga Duterte. Tapos ganun yung ipapalabas mo, puro kasinungalingan, puro paninira sa mga Duterte. Yun ang mga kababayan, ito na huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay natin itong panoorin. Asa na? Ito na. Ito, nakita ba nyo? Sa Senado po yan. Inindyan, wala pong dumating kahit isa na mga taga-gobyerno sa hearing, pangalawang hearing ni Senador Amy Marcos. Okay? Walang dumating. Sa palagay mo, dahil walang dumating na mga resource person sa ginawang hearing na yan, sa palagay mo ba, pabor kay Pangulong Bongbong Marcos? Hindi mo alam kung ano yung epekto, ano yung iniisip ng ating mga kababayan? Ano yung iniisip namin? Siyempre, nag-iisip kami na kaya hindi dumating itong mga tao na ito, itong mga pinapatawag na ito, dahil pilit nilang tinatago yung katotohanan. Mike Abby, wala dumating nga. Talagang hindi ho pinapunta ng Malacanang
dito sa investigasyon tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte. Kasi tapos naman na ito eh. Ayaw tumigil nitong mga senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, at Alan Peter Cayetano. Sila yung present eh. Doon sa araw na ito. Hearing. So, hindi po dumating. Walang dumating. Ayan o. Walang naisa. Mga taga-executive department, police, military, lahat po na under ng executive department ay hindi dumating sa hearing na ito. Kasi nga po, hindi na po naniniwala ang Malacanang na ito in aid of legislation. Mukhang gimikan lang ito ng pinaniwala ang pro-Duterte, Senador. Nahiyain. Pro-Duterte. Pero yung ginawa nila mga kababayan sa Quadcom, ilang beses nila pinatawag si dating Pangulong Duterte doon. Nakailang hearing ba? Kung sino-sino na yung mga pinapatawag mga kababayan, nag-react ba kayo? Na sobra-sobra na? Yung pag-iimbestiga? Yung yung TRICOM? Yung mga vlogger? Kung tama lang pala, yung isang bisis kayo magpaliwanag, tapos sabihin nyo, may mga na kayo, may nakuha na kayong mga ebidensya, tapos makagawa na kayo ng batas. Bakit hindi kayo nasalita? Bakit Mike Abby hindi kayo nasalita nung ilang bisis binatawag itong mga vlogger na ito? Tapos si Atty. Harry Roque nagpaliwanag na ganito, na ganon. O anong ginawa ng Kongreso, ng Quadcom? Pinadalhan ng subpina. Wanted. May warrant of arrest galing sa Kongreso. Nagsalita ba kayo noon na sobra-sobra na yung ginawa? Samantalang nakaumpisa lang ng pag-iimbestiga. Pero ayon sa'yo, ay tama na. Ayon nga kay Senadora Amy Marcos eh. Dapat masagot nila itong maraming ebidensya na dala-dala ko ngayon. Maganda ngayon sana maipaliwanag dahil ito na yung hawak kong ebidensya na napakarami na illegal talaga ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dapat, Mike Abby, ganun ang ipinaparating mo sa ating mga kababayan. Huwag ganyan. Huwag kang gumawa ng kahit mali yung ginawa ng pamahalaan ito. Gusto mong gawing tama. Hindi naman bubo. Hindi naman mga bugok yung ating mga kababayan na maniniwala lang sa inyo na ganun. Kaya lalong bumabagsak ang ratings ng inyong presidente na dating nabudol ako. Patuloy natin to. Ang Malacanang tungkol sa pagkaka-aresto sa kabila ng tapos na ito at si Duterte ay nandiyan na nga po sa ayan, walang katao-tao. Alam na po natin yan at wala yung mga invited sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at so ayan, nananakot pa si Senador Bato de la Rosa na constitutional crisis. Paano magkakaroon ng constitutional crisis? Ayan naman in aid of legislation. At sabi ng Malacanang, nasagot na ng Cabinet Secretary sa unang hearing. Kasalanan din ni Amy yan dahil sabi niya, meron na siyang initial report na kanyang pinapalabas na mali. Ang conclusion kasi ng chairman ay mali yung pagkaka-aresto. Kung yan ang paniniwala mo, para saan pa yung hearing na yan? Parang ibinabaliwala mo na yung katwiran ng pulis, ng military, ng executive department at cabinet member like magkapatid na Remulla, DOJ Secretary at DILG Secretary, nagsabing legal ang pagkaka-aresto dahil may warrant of arrest. Walang warrant of arrest. Walang warrant of arrest, Mike Abby. Maliwanag na maliwanag yung sinabi ni Senadora Amy Marcos. Walang warrant of arrest. Gusto mo talagang palabasin na mayroon? Wala nga. At pagka sinasabi mo na tama na yung paliwanag ng magkapatid na Remulla, parang ginawa mo na rin yung yung dating nangyari sa anak ni DOJ Secretary Boying Remulla, yung naaresto mga kababayan dahil nahulihan nga ng high grade na marijuana, pero parang isang beses lang din nagpaliwanag tapos dismiss na yung kaso. Acquit mga kababayan, hindi na parusahan. Gusto mong ganito rin ang mangyayari? At saka yung paliwanag nila ni Remulla,
kung napapanood naman ng ating mga kababayan, talaga namang hindi po tama yung mga kasagutan nila. Lalong-lalo na ito si Gerald Torre. Paano na yung mga hawak na ebidensya ni Senador Jaime Marcos? Paano na maitanong? Sinong tatanungin? Sinong magpapaliwanag? Ibig sabihin, kung hindi sila, kaya hindi sila dumating, kasi natatakot sila. Yun ang katotohanan. Natatakot sila na malaman ang katotohanan kung ano ba talaga ang totoong plano ng gobyerno na ito na matagal na palang pinagplanuhan ayon kay Senadora Amy Marcos nung nakaraang taon pa, 2024, May 24. Pinagplanuhan na nila. Anong sabi ni Remulla nung mga nakaraang interview niya? Hindi makipagtulungan. Walang karapatan ang ICC dito sa ating bansa. Hindi makipagtulungan ang gobyerno. Gumagana yung mga korte natin dito. Di ba? Kasinungalingan. Ano sabi ni Pangulong Marcos Jr. na amo mong bangag? Walang karapatan. Hindi kami makipag-ugnayan o hindi kami makapagtulungan. Pero mismong ICC ang umamin na itong gobyerno na ito ang nagbigay ng pahintulo talaga na maaresto si Pangulong o dating Pangulong Duterte at ginagastusan mga kababayan ng administrasyong ito. Kaya Mike Abe, huwag na natin tapusin yung video ni Mike Abe. Alam naman natin na wala naman itong sasabihin laban kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong lang natin kay Mike Abe, ilang gramo ba araw-araw? Mike Abe. Ilang gramo ba araw-araw? Ha? Kasi nakakalataan ako sa iyo eh. Talagang todo ka paninira. Akala mo naniniwala sa iyo yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na ako. Na dati naman akala ko magaling ka talaga. Magaling ka magpaliwanag. Pero ngayon parang grabe, sobrang bugok mo pala. Kasi yung mali gusto mong gawing tama. Akala mo ba ay na absuelto? Absuelto na yung Malacanang sa ginawa nilang hindi pagpapasipot ng mga resource person, ng mga pulis? Hindi. May subpina na yan. Pag hindi sila umaten sa sunod na Senate hearing, sana nga. Sila lang ba marunong? Itong Quadcom lang ba marunong? Itong Tricom lang ba marunong? Itong committee lang ba ni CHUA, yung good governance? Ang marunong mag-contempt? Dapat din gawin ng Senado yan. At yan natin mapatunayan na itong si Senadora Amy Marcos ay talagang walang kinikilingan. Diyan natin mapatunayan mga kababayan kasi nga, kahit kapatid, talagang gusto ni Senadora Amy Marcos na lumabas yung katotohanan. Kung iba yan, pagtatakpan yan. Pagtatakpan yan siyempre. Magkapatid yan eh. Kahit na mali, gawin nilang tama yan. Kasi nga magkapatid. Dagdagan pa ni Senadora Amy Marcos, baka maniwala talaga tayo na seryoso siya. At talagang gusto niya ibunyag. At ibunyag na rin ni Senadora Amy Marcos sana yung paggamit ng pinagbabawal na gamot ng kanyang kapatid. At yung pagkatawag nito mga kababayan, pagkakulong ni Elisa sa LA, pagka-detain, dapat patunayan din yan. Sabihin din ni Amy Marcos para sakaling talagang napakaraming mga DDS, siguradong manalo si Senadora Amy Marcos kung yang lahat na yan ay magawa niya para may pakita niya na seryoso siya na labanan itong kasamaan ng kanyang kapatid. Yan ang hanggang dito lang hanggang dito lang mga kababayan at bago tayo magtatapos, hindi na natin tapusin yung video ni Mike Abe dahil alam naman natin na puro paninira lang yan. Takot siya na lumabas ang katotohanan. Kaya pinaparating sa ating mga kababayan na mali yung ginawa ni Senadora Amy Marcos. Hindi niya alam kung ano yung epekto niyan. Ano yung nasa isip ng ating mga kababayan. Siyempre, isipin nating mga kababayan dahil hindi kayo dumalo, may tinatago kayo. Diba? Yan na dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. May bagong komento dito. Shoutout kay Simply
Ginoy, simple Ginoy, mali ang tanong. Sintong Panyong, kanino kayo? Maniniwala sa kanya o sa iba? Tanga ba siya? Wala naman siyang kredibilidad. Sinto siya sino maniniwala sa kanya kagaya nga ding sinto. O Panyong, ayon kaya no, simple Ginoy, sinto ka daw. Shout out rin ha, kay sino ba ito? Osipa? Ano to? Luisa Parmones. Bakit pinapansin pa man ninyo? Walang kwintang tao, di ba? Walang kwintang tao si Panyong. Sabi naman ni Jesus Malyari, shout out sa iyo, idol ha. Davisca Lods, maraming salamat sa iyo ha. Maraming salamat. Romeo Jesus Malyari. Jesus Romeo Sule, shout out. TY po, maraming salamat. At shout out na rin kay Nilo Kitos. Mabuhay ka, Ipe, laban, wala na yang digong niya. Sobrang gahaman sa kapangyarihan. Malamang adik ito. Sabi naman ni reply ni Rini Lagura. Rini Lagura. Bayot yan si Tol Panyang. Bayot yan si Tol Panyang. Taga saan kaya ito, Lagura? Rini Lagura. Shout out sa iyo, Rini Lagura. Shout out rin kay MacArthur Jr. Dito natin makilala, mga kapatid, ang mga taong kampo ni Taning. Talagang pinagmamalaki pa nila yung taong sagad sa kasamaan. Chik. Sino ba? Pangalanan mo. Shout out na rin ha kay Gis Aquino. Idol, dami ko tawa dito. Maraming salamat sa iyo, Gis Aquino. Shout out na rin kay Jerome Jolas. Napakadali naman, alamin yan saan nakulong. Puntahan 100% na may record doon at 100% na may file picture doon. Maraming salamat sa iyo, Jerome Jolas. Binok TV, idol, maraming salamat sa iyo, Binok TV. At sabi na kay Binok TV, sinungkit niya yung damit niya. Sino kaya may-ari niyan? Tiyak, hanapin ng may-ari yan. Shoutout rin sa iyo, Ma'am Joyce ng Japan. Zero di TV mo, so much busy. Kakauwi lang from work, super pagod, so much busy. Sa company namin, sir. Ronde ang pasok ko 5 AM up to 7 PM. Haba na pasok mo, Ma'am Joyce. Kaya si Ronde may monthly 138,000 pesos. Wow, laki ha. Sa monthly, kaya nung karawan ko sa bansa Malaysia na greetings na bagong taon. Si Ronde, talagang mapamura ka. 1 week kami ng families ko, 2,000 lang ang nagastos ko. 16 person kami, 200,000 lang nagastos ko 16 person kami, kasama na ang pamasay back and forth. Talagang sulit at talagang mag-enjoy ka talaga. Super best to my family. Super ang lahat, lower price. Ronde, always something, and God bless. Yun ang maraming salamat, Ma'am Joyce. Madaming pira si Ma'am Joyce. 200,000 mga kababayan ang gastos niya, back and forth na daw. Maraming salamat sa pagbahagi mo, Ma'am Joyce, ng iyong birthday ginawa mo sa iyong karawan. Maraming salamat at shoutout na rin kay Carlo Gazis. Sir, di ba basta ang pumasok ng reservice? Kailangan kompleto requirements, NBI police clearance, birth certificate, marami pa. Sinungaling yan, aminin, animan. Sinungaling yan, animan na yan, animal na yan siguro. Yan, marami kaso yan. Di na makalabas yan sa pagkuha pa lang ng NBI huli na yan. Yan ang totoo yan. At kay Member Jeff, hindi Diyos ng Pulilang Bulacan, shout out din hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.